Pawis na pawis si Elara habang nagsasalin ng mainit na sabaw ng bulalo sa mangkok. Abala sa pagsilbi sa mga suki. Day, dagdagan mo nga ng litid. Sigaw ng isang matanda sa dulong mesa. Ngumiti si Elara. Opo, Nay, sandali lang po. Mabilis siyang kumilos, mabilis pero sabay ingat dahil alam niyang konting pagkakamali lang, siguradong sermon ang aabutin. Pero sa pagmamadali niya, hindi niya napansin ang isang lalaki na nakatayo malapit sa pinto, nakasuot ng puting polo at mamahaling relo, halatang hindi taga rito. Pak! Diretso ang mainit na sabaw sa dibdib ng polo ng estranghero. Ay, Diyos ko po. Napasigaw si Elara, namutla sa takot. Hawak niya pa ang mangkok habang ang lalaki, nabigla pero kalmado, ay napatingin sa kanya. Sa halip na magalit, isang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Okay lang. Mahinahon itong sabi habang pinupunasan ng panyo ang sarili. Mainit, pero nakakagising. Namilog ang mata ni Elara. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Ay, pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po kayo nakita. Naku, papalitan ko po polo nyo. Ako na lang po magbabayad. Napangiti ang lalaki. Nagpakasimple. Huwag mo nang alalahanin. Aniya, Aksidente lang. Ako nga pala si Damien. iniabot nito ang kamay niya kahit pasa pa ng sabaw. Natigilan si Elara, pero marahan din niyang tinanggap ang kamay nito. Elara po. Mahina niyang sabi, ramdam ang kaba sa dibdib? Sino ba naman kasi ang hindi kakabahan? Mukhang big time ang lalaking ito, samantalang siya, amoy sabaw at pawis na. Maganda dito sa karinderya mo. Sabi ni Damien habang tumingin-tingin sa paligid. Hindi niya alam kung anong isasagot. Sanay si Elara sa mga suki na nagtatawanan at nagyayabang. Pero itong si Damien, kakaiba. May kung anong lambing ang mga mata nito. Parang hindi niya kayang titigan ng mata.